Ang kwento ay nagsimula sa paglalakbay ng Mabor na kung tawagin ay Tabo, sa pagitan ng Maynila at Laguna. Tulad nito ang mayayamang mga aalahas sa si Simon, kabilang din sa mga pasahero, sina Don Custodio at ang masungit niyang may bahay na si Doña Victorina, Padre Camora, Padre Salve at Bensay. Hay nako, ang ilog ng Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat tawid ito. Dapat tawid ito dahil dito bumabagal ang paglusot ng vapor. Yan din ang nais kong sabihin. Dapat hanapin nila ng paraan para palilimin ang ilog Pasig. Di ba? Para naman bumilis ang usad ng vapor at mga pansasakiyang pandagat. Ang bagal naman na babortabong ito. Hay, ano ba namang mga maliliit na bakang iyan? Sa gabal sa daan, pati mga Indyo, dito pa naliligo at naglalaba. O mga perwisyo sa mundo, umagang-umaga sinisira niyo ang araw ko. Mga pesting Indyo. Kapitan, bakit sa bahaging iyon pumupesto ang mga hangal mong mga tauhan? Dahil napakababa roon, senyora. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala kayo sa katwiran, dahil ang problema ay ang lawa. Dahil walang naayos na lawa dito sa Pilipinas. Madali lamang yan, at hindi ko batid kung bakit ang nakaisip na dapat simulan sa pag-uukay ng isang matuwid na kanal mula sa bungangan ng ilog Pasig. Ngunit Simon, ang panukalang yan ay maaaring magdulot ng kalokohan. Kalokohan? Nagipagsik ba ang mga taga-Ehipto kahit kailan? Lumaban ba ang mga bilanggong Hudyo kay Tiyo, Ginoo? Akala ko'y marami kayo nalalaman sa kasaysayan. Hindi mga taga-Ehipto o Udyo ang inyong kakaharapin. At ang mga taong to ay minsan na nag-iimagsik na obligahin silang magbuhat ng malalaking troso para sa paggamit sa barko. Ang mga panukalang hindi susunggunin sa mga taong matagal nang nanirahan dito sa Pilipinas ay hindi maaaring magdulot ng maganda. Isang panukalang pangangailangan pag-ukulan ng malaking halaga. May isang bagay akong imumungkahi sa inyo. Nakita na ba kayo ng itik? Sa inyong palagay, hinuhuli namin ito sa lawa? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang tinutukoy ko ay ang inaalagaan sa Pasig at Pateros. Alam ba ninyo ang kinakain nila? At ano naman ang kinalaman nito sa proyektong ito? Kain ko ang nag-itik ang lahat ng nininirahan sa baybayin ng lawa at makikita ninyo na napadalim ng mga itik ang ilog sa panguhuli ng makakain sa sol. Ngunit, Don Custodio, kung lahat ng tao sa bayan ng lawa ay mag-aalaga ng itik, ay ganun na dami ng balot. Nakakadiri! Mabuti pa, tabunan na lang yung lawa niya. Dumako naman tayo sa ilalim ng kubyerta, kung saan sila'y nakaupo sa mga bangkitong kahoy. Dito matatagpuan sina Basilio Isagani at Kapitan. Tungkol naman sa wikang Kastila, sinisigurado ko sa inyo na hindi nyo ito makakaisatuparan. May isa sa katuparan po, senyor. Nangako sa amin si Padre Liane na naregaluhan namin ng pares ng kastanyong kabayo na siya ay makikipagkita sa Kapitang General. Hindi iyon mahalaga. Sasalungit pa rin kayo ni Padre Salvi, ngunit saan naman kayo kukuha ng pondo? Mayroon din kami, senyor. Bawat estudyante ay mag-aambag ng isang riyan. Subalit, paano naman ang mga profesor? Maaari po ba kayo tulungan sa pag-uukay? Go. Batid mo na ngayon ng isang di na tiyakang kakapahamak ko ba si pakiusap kung panadalihin mo sana ang limang bagay na ito. Alam ko na hindi ka nasisiyan sa pamamalakad ng pamahalaan. Ako na parang pamahalaan. Ngayon, ako ay nagbabalik upang sirain ito. Ang malungkot na nangyari sa pamilya ni Gabisang Tales ay naging usap-usapan sa buong paligid. Nawala ang kanilang bukid, naging utusan si Julie at naging pipi ang kanyang kaawang-awang ama. Nang bumalik si Gabisang Tales, matapos palayain ng mga tulisan ay iba na ang takbo ng iniwanan niyang buhay. Iba na ang sumasaka sa kanyang bukid.
Malungkot niyang dinibdib ang mga iyon. Lihim na nagbalik si Kabisang Tales sa bahay ni Simon na pansamantalang kumupkop sa kanya. Patago nitong kinuha ang revolver ng mga alahas at sa paglalakad niya ay isang dalagang tumalon mula sa bintana ng kumbento at namatay pagkatapos nitong bumagsak sa mga batong kinahulugan. Okay na. Sige, ganyan ka lang. Sige, diretso. Go! Tawa. Itay! Basilio! Tulong! Nagdaan ng mga araw, papauwi na si Basilio nang mamataan niya ang isang bagong kasal. Wala naman kasalita ah.